Wakas ng pag-ibig mo'y diringgin sa isang diwa't himig, isang pagdakila. Wakas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan nawa ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Huwag natin kakaligtaang ipagdasal ang mga nasalanta ng bagyo, lalong-lalo na sa Cebu. Pagdasal din natin na magkaroon tayo ng pagkakataon na tumulong sa kanila. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga OFW, pagdasal din po natin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sinabi ng Panginoon, isusumpa ko ang bawat isa'y luluhod sa harapan ko, at ang bawat dila'y magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puong hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo'y magtiwala
ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalumuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, di ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalandang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kaniyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang mga talinghaga na nagsasabi sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung paano ang pagmamahal na ito ay hindi natin pwedeng ikumpara sa pagmamahal sa atin ng kahit sino mang tao. Isipin po ninyo yung tanong ni Jesus sa mga tao noon, lalong-lalo na sa mga skriba at pariseo. Isipin po ninyo na ito'y tinatanong din niya sa atin ngayon. Yung tanong na, sakaling may 100 kang tupa at mawala ang isa, hindi mo ba hahanapin hanggang sa ito yung matagpuan? Sakaling katulad ka ng babae, meron kang salamping pilak, mawala ang isa, hindi mo ba wawalisan ang iyong bahay at hahanapin mabuti hanggang sa ito yung matagpuan? Isipin po natin kung sa atin itinatanong ito, with all honesty, ano po magiging sagot natin? Sigurado po ba natin na isasagot natin ay oo? Nahanapin natin talaga hanggang sa mahanap natin? Isipin po ninyo yung konteksto Meron kayong 10 salaping pilak na wala yung isa. So meron siyang pa. Meron kayong 100 tupa na walang isa. So may 99 pa. And considering na ang bahay noon ay madilim, hindi gaanong naliliwanagan. Hindi naman sementado ang flooring yan. At saan mo hanapin? Eksakto, ang isang tupang nawawala sa ilang. Napakalawak ng ilang, ng disyerto. Bukod pa sa napakaraming puno, talahiban, kuweba at mga bangin na po pwedeng pagsuotan o pagtaguan ng nawawalang tupa. I mean, sigurado nga ba tayo na kung ganun ang konteksto, hahanapin pa talaga natin ng buong tiyaga yung isa? Siguro, for quite some time. Pero masasabi ba natin talaga nating pagtsatsagaan?
Come on. Bakit ako duda? Kasi naman, batay sa ating karanasan, di ba? Halimbawa, may nawawala tayong gamit, lalong-lalo na kung may extra naman tayo ng gamit na yun. Halimbawa, susi, meron ka naman duplicate. Nawawala yung wallet mo, nagmamadali ka. Pwedeng may pagkuhanan ka naman ng ibang pera. Anong madalas? Nakatuwiran natin pag ganyan. Huwag ko nang hanapin, mahanap ko rin yan mamaya. Huwag ko nang hanapin, magpapakita rin yan. Para bang tayo napaglalaroan lang? So di ba? Walang tiyaga na hanapin. O kaya may hinaaya tayong tao, kakain na. O meron tayong gagawin kasama siya. Hindi pa rin pumupunta. Anong madalas sa reaksyon natin? Kung ayaw niya, wag niya. Bahala siya. Tayo na nga lang. Diba? O kaya yung beast mode ng mga nanay. Ano ba? Parang walang narinig ka. Ayun, patay na. O kaya yung medyo mas matindi. Kapag tayo naman ang may kasalanan kung minsan may nagtampo sa atin, hindi natin maamo. Hindi natin masuyo. Aamuin, susuyuin, magsusorry tayo. Pero, dali natin sumuko. May katwiran tayo. Nagsorry na ako, ayaw pa niya. Ala nga siya. Hintayin ko na lang yung pagiging good mood niya. O kaya, yung mas matindi. Nanay niya ako, anak ko lang naman siya. Ako ba ang lalapit sa kanya? Ako ang nakatatanda. Ako, boss niya. Ako ba ang magpapakumbaba? Pinakamatindi. Di man natin sabihin, pero baka naisip natin, bakit? Siya lang ba ang babae sa mundo? Siya lang ba lalaki sa mundo? Siya lang bang anak ko? Siya lang bang kapatid ko? You see, kaya ako nasabing, iba pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal natin. Sapagkat minamahal tayo ng Diyos, bawat isa atin na parang tayo lang ang minamahal niya. Sabi ko nga, kayang sabihin sa atin ng Panginoon, I love you 100% Father Fidel. I love you 100% Cynthia. I love you 100%. And if I love you 100% Joe, kaya niya talagang sabihin yun. At talagang seryoso siya doon. Kaya nga niya iiwan yung 79 para sa isa at yung 9 para sa isa. Hindi dahil hindi mahalaga yung 79, hindi dahil hindi mahalaga yung 9, kundi dahil bawat isa ay mahalaga. Na yung kung ano yung ginawa niya doon sa isang nawala, gagawin din niya sa isa sa 79, sa isa sa 9, kung isa rin sa kanila ay mawawala. Kasi bawat isa nga ay mahalaga sa Diyos. At kahit tayo nang nagkasala, kailanman, hindi niya sasabihin na, hindi ko na lang muna hanapin. Balik din yan. Kailanman hindi niya sasabihin, Diyos ako, tao lang siya. Akong may likha sa Kanya, likha ko lang siya. Ako pa ba ang manunuyo sa, ako pa ba ang laging maghahanap sa Kanya? Ay, yata tama yan. At lalong-lalong hindi niya sasabihin, hindi yan kawalan. Marami pa akong ibang anak. At pwede pa akong lumikha ng iba. Mas okay pa kaysa dyan. Which by the way, kayang-kaya niya. Pero never niya sasabihin yan. Never niya gagawin yan. At ganoon ang pagmamahal niya sa atin. Sa bawat isa sa atin. Nasa sa atin na lang kung ito'y tatambalan natin ng pagtugon, ng pagmamahal din. And that's how conversion works or happens. Kahit naman kasi patuloy tayong hanapin ng Diyos, patuloy tayong bigyan ng awa at pagmamahal ng Diyos, kung hindi naman tayo magbabalik loob sa Kanya, kung hindi natin ipakukuha yung loob natin sa Kanya, yung tiwala natin sa Kanya, yung pagmamahal natin sa Kanya, yung paghingi natin ng awa sa Kanya, wala ding mangyayari. Isipin po ninyo, katulad ng mga Pariseo at Eskriba sa ating narinig ng Ebanghelyo, sila rin sinusundan ng awa at pagmamahal ni Kristo. Pero anong nangyari? Patuloy nilang inilalayo ang kanilang loob sa Kanya. Kaya wala din namang talagang mangyayari kung kahit na nandyan ang awa at pagmamahal ng Diyos, kung hindi tayo magbabalik loob. Tama namang lagi niyang ibibigay sa atin ang kanyang awa at pagmamahal habang tayo nabubuhay, pero tandaan po natin na hindi tayo forever na mabubuhay sa mundo. Kaya nga tama yung sinasabing magbago ka na habang may panahon pa. Kasi ang nawawala hindi naman ang awa ng Diyos, kundi ang buhay natin. And therefore yung tsansa na makuha natin ang awa ng Diyos para sa atin. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin ang bawat isa. Hindi lamang yung mga dapat na magbago sa tingin natin, sapagkat maaaring tayo matulad din sa mga Skriba at Pariseo na kailangan din palang magbago. Kahit na nagsisimba, kahit na gumagawa tayo ng mabuti, kung hindi naman tayo nagsisisi,
Pakatandaan po natin na ang mga banal, ang mga naging santo o santa ng ating simbahan, hindi nila ipinagyabang kailanman ang kanilang mga ginawang kabutihan kahit na napakarami na naman talaga. Ang nagpabanal sa kanila ay yung pag-amin nila lagi sa kanilang kasalanan na kung susumahin, kung tutuusin ay konti lang din naman talaga. Mas nagiging banal po tayo. Hindi kapag pinangangalandakan natin o nagiging komportable tayo sa mga mabuting ginagawa natin, mas nagiging banal po tayo kapag nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin. So much so na kapag iniisip natin na mas makasalanan tayo and therefore mas nangangailangan ng awa ng Diyos kesa sa sino mang kapwa natin, kesa sa sino mang tao na iniisip natin ay makasalanan. Mas maganda na lagi natin iniisip na tayo mas makasalanan kesa kanila. Sapagkat doon tayo mas nagiging mabuti talaga. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na makita at ma-appreciate ang pagmamahal mo sa akin. Yung bang sa kabila ng marami ko ng mga pagkakasala, nandiyan ka pa rin. Kailanman hindi ka nagbago ng pagmamahal mo sa akin. Ikaw pa itong laging sumusunod. Ikaw pa itong laging nag-aandulot ng awa at pagmamahal mo, nag-aalok. Kahit sa madalas na panahon, ay tinanggihan ko ito. Panginoon, patawad. Tulungan mo po akong mula ngayon, pahalaghan ko na ang pagmamahal mo. Huwag ko nang sayangin ito. Magkamali man ako'y bumagbalik loob agad ako sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Walang magmamahal sa iyo katulad ng pagmamahal ng Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Maraming bagay ang kaya niyang ibigay. Higit pa sa material na bagay, yung assurance na hindi ka niya pababayaan. May mga problema ka pang maranasan, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Basta pahalagahan mo na ang pagmamahal na paniwalaan mo ano man ang mangyayari sa buwan. Magandang mangyayari sa buwan. Hindi niya pinangako na everything will be fine. I will live here on earth. Magkakaproblema at magkakaproblema, magkakapagsubok. May manloloko at may manloloko. May masasaktan, may masasaktan. Pero hindi ka niya pababayaan. Isipin man lang po natin na kahit napakarami nating kasalanan, hindi yan tayo kinalimutan. Ngayon pa ba na mas pahalagahan na natin ang pagmamahal? Yun ang sikreto ng pagkapakabuting tao. Na makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon Itong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinamangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y panagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagkiloy iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ngunit kairo po ng puso kong ito, sadya kitang nalimot sa salay na lugmok. Gayon paman katulad ko'y inibig mo pa rin. Ninais mong maibalik ako sa iyong piling. Kahit tanging anak iyong ibinigay, sa aking kaligtasan buhay niya'y inalay. Dahil ikaw, Ama, ay nagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginaganampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pag-asalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag na mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian na Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na siyang nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba't ibang mga chapels, iba't ibang mga parishes, simbahan, iba't ibang mga institutions at individual. Dahil din po sa tulong ninyo, may naibigay tayong tulong sa mga taga Cebu. Pinadala po natin through Caritas. Salamat po. Marami pong salamat. Patuloy po nating ipagdasal ang bawat isa at tumulong sa mga nangangailangan talaga. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal